person. Syempre, hindi naman lahat ng nangyayaring blessing sa buhay mo nanggaling sa mga tao tumulong sa'yo. How did you build yourself up? Pumasok ka na reality show, bigla ka sinalang agad, naging artista ka agad. Biglang one day, I'm gonna be a businesswoman. I'm gonna be a content creator. Paano nag-shift yun sa utak mo? Anong nangyayari? Nabobore ka ba? Sobrang dami kong energy. Okay. As in, OA yung energy ko. I can attest. Kinakabahan na nga lang ako. Baka pagtanda ko, doon na ako babawian ng katawan ko. Tulog ka lang maghapon. Yeah! Ayoko mag-waste ng time. Most especially nung nag-pandemic. Nung nasarado lahat and nakakulong lang tayo sa bahay. Parang why waste your time when you can do it now? Right now. Oo. Kay Kim ko rin natutunan yung don't overthink too much. Yun naman yung pinagkaibahan namin dalawa. Ako nag-overthink to the point na ano kaya kakainin ko pag 72 na ako? Ganon. Like, ang layo. Pero si Kim, you like taking life one day at a time. Isa-isa lang. Sino nagturo sa'yo nun, one day at a time? Or may nangyari ba sa'yo kaya mo in-adapt yung one day at a time? Siguro yung upbringing mo lang na lumaki Yung kasi buhay ko ako eh. ng, ito kasi yung life ko eh, parang simple lang yung buhay namin. Tomorrow, ano pagkain? Hindi namin alam. Bukas, sino magpapaaral? Hindi rin namin alam. Gets. The next school year, saan city tayo pupunta? Hindi rin namin alam. Hindi sure. So masasabi mo bata ka pa lang? Bata pa lang ako, trained na yung utak ko na Enjoy ito today. lang tayo. Oo, enjoy today as it is. Yeah, kasi pag wino-worry namin na shocks, June na wala pang tuition. Pinapangunahan mo yung lungkot mo. Oo. Wala ka pa nga dun. Malungkot ka na. Actually, alam mo Kim, parang feeling ko sa lahat din ng kilala ko sa showbiz, ikaw yung queen of character development for me. Kasi, yes, because every time nakakakuha ka ng criticism, whether constructive or not, you take it and you improve. Kasi I think one of the first criticisms sa'yo sa showbiz when you were beginning was, ang payat ni Kim. Diba? Yun lagi eh. And hindi na alam ng mga tao, dream namin lahat yun. Gusto ko naging kasi payat ni Kim Chu. Hindi ako kain today para maging Kim Chu ako. Yun lagi. Hindi pa kami friends ni Kim. Nasa utak ko na si Kim na papapayat ako like Kim Chu. But katulad nun, lagi sinasabi ang payat ni Kim, ang payat ni Kim. Bigla ka nag-workout, nag-training ka para mag-Ironman, nag-duathlon. Ngayon, you look so strong, you look so fit. So even in terms of that, you know how to change something to make it better. Natatakot ka ba mag-disappoint yung audience mo kaya ka lagi nag-improve? Or is it more disappointing yourself kaya in-improve mo yung sarili mo? Ako naman, kung ano naman yung napapansin sa akin, binabago ko. Yun nga eh. Kasi Bakit? feeling, at least sinabi nila. Okay. Hindi ko din alam na pangit na pala. Okay. Or like sa pagsayaw, ang bigas sumayaw ng katawan ni Kim. Pumasok ako showbiz, wala akong alam. Oo. Anything. Galing ka reality show. Oo, wala akong anything. Wala talaga, as in zero. So kahit ano i-comment mo sa akin, Kailangan aayusin mong ko. tanggapin. Aayusin ko. Yes. Parang akong gusot na damit na paplansyahin ko ng Ang paplansyahin. gandang metaphor, no? Bawat problema minaplansya. Plansyahin ko. Hanggang sa pag-angat ko. Wow! This is a perfect girl! So, ang ganda nun ang gandang metaphor nun. Pag nakakita ka ng konting crease in your life, iron it out. So, reflection of yourself yun eh. Pag sinabing hindi ka magaling sumayaw, tapos hindi ka natuto, or ayaw mo matuto, hindi na sila yung may problema, ikaw na yung problema. Hindi mo ginilagin yung work. Yeah, kaya minsan maganda rin magbasa ng magagandang comments sa social media. Yes, kasi it's uplifting. It's uplifting. It can also feed your ego, your confidence. Gumagat na yung araw mo. Minsan maganda rin magbasa ng mga honest comments. True. Kasi mas tinatama mo yung sarili. You changed, you shifted, you decided to put up your own brand. Yes. Is this something na dati mo pang dream? Naisip ko siya ng pandemic. Okay. Habang naglilinis ako ng bags. Kasi nakita mo ang dami mong bag. Ang dami kong bags. Okay. Tapos parang gusto ko din may bag din yung ibang tao na not For as every outfit. expensive Oo. as ano Your yung mga collection. collection ng mga bags ko. Kailangan natin siya araw-araw. So you wanted to produce something na good quality but affordable for your audience. My audience. Sobrang hands-on niya guys. As in, lumilipad ka nun papunta ng Bangkok. Yes, Oo, yes. check mo talaga lahat. So these are existing bags na you brought to the Philippine market. Na lagi po siyang sold out guys. Iba yung feeling of happiness. Sobrang cute niya kasi guys. Ayan na. Actually, hindi niya na iuwi ito. Akin na ito mamaya. Charot, joke lang.